Eto, punta natin. Karma pala tong dumarating sa akin na to. Salamat, thank you, because this is a good karma. I have received so many blessings from different corners of the world. Oh, eto, may bobong pumunta rito. Oh, ayan. Bobo daw siya. Oh, ayan. Ang caliber ni FLM hindi basta sasakyan. Test of faith yan. Bago mandar, kailangan muna ng consensus. Hahaha. Sabi ni Jay and Monique, the glitchy couple. Pa? Ito'y aking takahanga. Ito eh. So, Monique, baka kunin ko kayong dalawang mag-asawa kasi by 3rd week of January, ang gagawin natin ay iikot tayo sa mga universidad. Oo. Pipili tayo doon ng estudyante. Mayaman, mahirap, wala tayong problema doon. Basta nakasubscribe sa atin, pipili tayo ng 5 kada isang university. Nabibigyan natin ng tigo 100,000. Di ba? Malaking tulong yun. Di ba? Yan ang pasisikatin natin. Mr. Caliber. Mr. Caliber. Yan na. Yung FLM sikat na yan eh. Kaya idugtong na lang natin yung by FLM. Mr. Caliber, FLM. Yan. Si FLM. Ayan. So, si Kulaong po ay gagamitin po ang mga kabataan para sa pagkandidatura niya bilang party list representative sa 2028. Alam niyo po si Norman, si Kulaong, talagang ang target po niyan maging politiko, makapasok sa gobyerno. Alam niyo ba nung dating nakakatawagan namin yan? Alam niyo kung ano nasa isip kagad niyan? Mangurakot. Yung mga pork barrel. Gagastusin lang daw niya sa pagtulong. Pero, kuwari, ang gagastusin niya 1 milyon. Yung 100,000 lang ang kanya ipamimigay. Di yayaman ako lalo. Yun ang sinasabi niyan. Kaya nga, alam nyo, si Kulaong po, nung lumabas po yan nung panahon ng pandemya, wala po yan ibang goal kung hindi po ang makapasok sa gobyerno, manalo. Kasi nga po, nung pong kabataan yan po, binabatok-batukan lang doon sa Bulacan, sa Bambang. Kaya po, ang gusto niya makapasok sa gobyerno. Dati, maging Marcos lang. Kaya lang imposible. Bakit? Yung mukha niya, Kulaong. So, paano ka magiging Marcos kung Kulaong yung mukha mo? So, ngayon, dahil nga nakagawa na siya ng pangalan, kahit naman papaano, kilalang-kilala na yung FLM, kilala na yung Francis Leo Marcos. Kaya, hindi siya nakapasok ng senador. Ang kanyang tatargetin po ngayon, Kongreso, sa pamamagitan ng pagkandidato bilang party list representative. Hindi ko alam po ilan ang boto na kailangan ng party list representative, parang 200,000 yata para may makapasok na isang representante. I'm not sure pero yun po yung kanyang nakikitang kumbaga target lock na siya ngayon doon. Kaya nga ang kanyang plano mamigay ng 100,000 daw sa kada estudyante na mapipili nila sa mga universidad o sa mga pamantasan. Pero yan po ay kasama sa plano para po sa pagkandidato sa 2028. Kaya nga po, inuulit ko po, nananawagan po ako sa mga magulang na nandito, makakapanood nito. Baka po makita ninyo ang mga anak ninyo na nanonood kay Kulaong o nakasubscribe, nakikinig kay Kulaong, pigilan nyo po ang mga kabataan, ang mga anak ninyo. Pagbawalan yung manood kay Kulaong dahil masamang ehemplo po ito. Wala po itong idudulot na mabuti sa buhay ng mga anak ninyo. Pero wisyo lang po ito. Lalo pa, at ang mga nakapaligid kay Kulaong ay mga gumagamit ng pinagbabawal na pulburon.
Yung isa nga meron pang sexual abuse case. 'Di ba? Kaya po mag-ingat po kayo. Baka mamaya bibigyan ng pera, sinasabing 100,000 pero may ipapagawa. Kaya po mahirap 'yan. 'Di ba? Kawawa po mga kabataan dito kay Kulao kapag po nangyari 'yan. Kaya sana meron pong mga tao dito, mga manonood natin na magkusa. I-report nyo sa mga universidad na magbigay kayo ng warning, baka mamaya maano nila to, ma-encounter nila tong taon to, baka mamaya nag-aabang sa labas ng mga university to, titignan kung sino yung mga bibigyan ng 100K, pero yun pala 'di ba? May masamang balak. Kaya po, nako, kawawa po ang mga bata. Marami na pong pangyayari na ganyan na ginagamit po ang mga kabataan. Hindi ko pa nai-email yung mga youth leaders na nakikita ko sa FB, pero ipapaalam din natin 'to para malaman nila na mayroon pong isang kulaong na nagbabalak gamitin ng mga kabataan sa kasamaan. Okay, House of Faces. Okay, one word lang yan, pathetic, na manipulate ni Kulaong ang kalungkutan ng mga OFW at kayabangan ng iba. Kasama na ang mga damaged na tao, ang baboy na tao niyan. Yun, totoo yan. Okay, Grace Borton. Sabi ni Yama sa live nung tinanong kung nagsisinungaling si Norman, sagot niya sa sobrang kayabangan. Diba? Sa sobrang yabang, nagsisinungaling na. Diba? Okay, naka-Rolex at panay brilyante ang singsing. Puro fake po yun. Wala pong Rolex na nagpapag. Wala pong Rolex na nagmumoys ang loob. Yan po, tandaan ninyo. Manggagatas, sikat na raw yung FLM. Galawan mo, gusto mo lang iligaw mga tao kasi alam mong sobrang dami ng issue ang FLM. Tama. Kumbaga, sikat pero sirang-sira. Touch and codes, baka nga kahit 100 pesos kapag nagbigay tong kulaong na to, lagnatin to, kulaong na to tama. Grace Burton, ako pahingi ng pambili ng insulin, Michael Tapia. Yan daw, si Grace Burton. Mukhang nagme-maintenance na ng diabetes. Magpolitika si Kulaong sa Senado na yan maimbestigahan. Ate Chris Rose, ayan, namimiss din kita pag di tayo nagkikita sa isang araw. Buti na lang, di ka na aalis. Ayan. Grace Borta, siguro kaya siya lumabas ng pandemic dahil siya mismo ang pandemic. Siya mismo pandemic. Crisanto, Prepena, hello po. Multi-trillionaires yan si FLM. Dami kaibigan na artista yan. Si Res Cortez, kaibigan niya. Di mo ba alam, binabayaran lang niyan si Res Cortez. Bugok. Leo Marquez TV, Idol, good morning. Kakasuhan ka daw ni Kulaong ng cyber lover. AC Cortez, Boss Mac, target niya mga estudyante na mabigyan para yung mga natitirang magulang na supporters niya maawa at magbigay. Pwede, oo, ganun nga. Elmer Balilo, sana naman kaya kukuha ng perang pamigay na tig 100K si Kulaong sa lagay niya ngayon. Siyempre, sa panloloko, Maria Hoops, mga dating bayad ni FLM, baliktaran na. Sabi ni Maria Hoops. Sino kaya yung sinasabihan mong bayad ni FLM? Sino kaya yon? No? Kasi alam ko wala naman nababayaran si FLM . Kami nga mga vlogger, kami pa nagbigay dyan ng pere. Okay, ask ko lang, balimbing ba si Yama? Hindi po, versa lyric. Siya po ay playing safe. Ayan, nagpe-play safe lang po. Ayun. Naku, tinatay ng pinakamatandang okay. Alin po ba? Alin ba yung pinapaplex mo, Kuya na Sukir? Wala ka naman pinapasa . Okay. Blake Hernandez, mas okay pa pala yung relo ko kahit Seiko lang, at least legit. Tulad ng Rolex ni Kulaong, pasmado. Oo. Alam niyo po meron akong amo na doon sa Malaysia, yung amo ko. Ano ba pangalan ng kalbo na yun? Si Sir Alex. Ayan.
ano siya, Chinese. May Rolex yun. Yun ang, excuse me po, yun ang ano nun. Kumbaga kapag malalasing siya, kasi hindi siya marunong mag-alahas, napakasimple lang nung amo ko na yun. 5 silang may-ari nung korporasyon na pinagtatrabahuhan ko, yung coffee shop, saka yung ano, yung ano tawag dito, yung restaurant with coffee shop na merong inuman. Complete package yung negosyo na yun eh. Ngayon, barista ako doon. Kapag po yun eh, umiinom na, tapos medyo para may tama na, hinuhubad nun yung Rolex. Tapos binaabot sa akin. Sabihin nun, keep it first ha. Kung makalimutan ko, bigay mo sa akin bukas. Sabi niya ganun. Tago mo lang. Malaki tiwala sa akin ng boss ko na yun eh. Ngayon yung Rolex nun, minsan sinusuot ko pa. Sabi ko, sir, suot ko muna ha. Baka mawala eh. Yes. Gamitin mo. Bait nun si Sir Alex. Di ngayon, yung Rolex niya, maluwag syempre. Kasi malaki yung, malaki yung dito niya. Maluwag ng konti sa akin. Pag ginagamit ko, naguhugas ako ng plato, naguhugas ako ng mga baso, naguhugas ako ng mga coffee cups, ng mga champagne glass. Ginagamit ko, naguhugas ako, pero never kong nakitang nagkaroon ng moist o nagkaroon ng pag sa loob. Ngayon, yung minsan, parang na-curious ako. Tinanong ko siya, sir, how much is your Rolex? Sabi niya sa akin, ganun. Sabi niya, you can buy 10 cars here in KL with my Rolex. Sabi niya sa akin, ganun. Sabi ko lang, sir, ayoko na itago yan. Kasi hindi ko naman alam na ganun kamahal yung Rolex. Sabi ko, sir, sa inyo na to. Baka mamaya ma-hold up pa ako dahil dyan. Baka mamaya mawala ako pa yan. Million pala yan. Minsan sumasakay kami ng Grab. Umuwi kami sa bahay namin. Suot-suot ko pa. Dinadala ko pa. Minsan kapag off day, kawari, umuwi na siya. Off day ko kinabukasan. Minsan pagpupunta kaming ano ba pangalan nito sa nakalimutan ko yung Filipino Mall, Filipino Community Mall doon sa Malaysia. Minsan mamamasyal kami doon sa Twin Tower. Naka-Rolex ako. Puta, yung pala napakamahal pala no suot-suot ko na yon. 10 cars daw ang kayang bilhin doon sa kanyang Rolex na yon. Alam niyo simula noon, kapag iniwanan niya, iniiwanan ko dun sa vault, sa yung pinaglalagyan ng kita ng namin. Kasi doon namin tinatago yung mga kita namin eh. Sinosobre namin yun, nilalagay namin kung magkano yung laman. Saka namin doon, tinatago sa loob ng vault. Puta, simula noon, hindi ko na ginamit na pag umaalis ako o baka mamaya maispatan pala to ng original Rolex na pagkamahal-mahal pala yung suot ko. Kaya po talagang itong si Kulaong yung Rolex niya fake. Isa pa si Dong Batala nagtitinda po ng Rolex na fake yan. Yung relo ni Kulaong Rolex, hindi Rolex. Okay, Maria Hoops, kapa pala, depender ka ni FLM dati kasi bayad ka according to Kap na umamin din bayad siya ni FLM. Maria Hoops, wala pong inamin si Kap na binayaran ako. Siya, nakatanggap siya. Pero ako, wala akong natanggap kay Kulaong. Ngayon, Maria Hoops, kung meron kang katibayan na sinasabi mong nakatanggap ako ng bayad kay Kulaong, i-send mo sa akin, ipakita natin dito sa live ko at hindi na ako magbablog. Buburahin ko na YouTube channel ko kapag ako binayaran ni Kulaong. Walang trilyonaryong nagsusuot ng Rolex. Oo. Baka mga Richard Mille. Mas mahal yata yun, di ba? Kasi hindi ko alam mga relo. G-Shock lang ako eh. Kaprobi, yung Rolex daw ni Kulaong nag-iisa lang sa mundo. As in, 1 of 1 yung kanya lang, ang 4 ang kamay. Okay. Baka 1 of 1 na peke.
Sarge, lagi daw naka Fred Perry. Baka Fred Perio yung Rolex, Rocalex. Lahat peke, pati aso, pekenis. Hirap maka-afford ng Rolex. Hanggang roll-on lang, kaya ko. Maria Hoops, yan hamon ko sa'yo. Pag nakapaglabas ka ng kahit isang ebidensya lang na binayaran ako ni Kulaong, buburahin ko YouTube channel ko. Hindi nyo na ako makikita sa YouTube. I-stop na ako sa pagbablog. Kahit sa Facebook, i-stop na ako. Okay, ito, may pinasa si si Kuya Nasukir. Okay, flex daw natin to. Ano ba to? Hello, Mac. Pakisabi kay Elmer dyan na nagko-comment, paki-comment na yung niya, Gcash niya para bibigyan ko siya ng pamasko, ha? Saka pambili ng ng vitamins ng utak. Kasi nagmumukha siyang tanga diyan ha. Salamat, Mac. Ayan, syempre ayan. Ayan. Si Kuya Nasukir naka-bedridden na yan Hindi, pero joke lang. Nakatakoma yan. Napakayaman yan sa Amerika. Pinapapunta nga yan nung inauguration ni Donald Trump Si Kuya Nasukir. Hindi lang pumunta kasi natatakot siya sa kanyang sa kanyang seguridad. Okay. Okay, walang trilyonaryo nagsusuot na Rolex. Fred Pecky, tsaka Rolex, sabi ni Versa Lyrics. Okay, manggagatas. Ang inamin lang naman ni Nino is siya lang nakatanggap. May natatanggap siya habang binubudol niya si Tikbalang. Mga vlogger ni Tikbalang walang natatanggap. 14 po kaming makakapagpatunay niya na wala po kaming natanggap kahit 5 duling kay Kulaong. Kaya ikaw, Maria Hoops, maglabas ka ng ebidensya. Para talagang hindi nyo na ako makikita nagbablog. Sige, lapag mo yung Gcash mo dyan, Elmerando. No, lapag mo. Papadalan ka talaga niyan ni Kuya Nasukir. Grace Burton, tinatarget niya ngayon ng mga estudyante kasi malakas ang kabataan sa botohan. Tama po. Okay, walang trilyonaryong kumakahol. Lahat ng trilyonaryo o bilyonaryo, tahimik lang yan, nakapokus sa negosyo. Perfect for life. Saka trilyonaryo, bilyonaryo, wala pong oras sa SOCMED. Ni hindi nga nagso-SOCMED. Ni hindi mo nga makikita. Sa isang buwan, baka isang beses mo lang makita At ang mga nakakasalamuha ng mga milyonaryo, bilyonaryo, mga presidente, presidente ng bansa, katulad ni pangalan nito si Ramon Ang. Kita nyo, sino nakakasalamuha niya? Presidente, DPWH Secretary. Diba? Okay, high-end na wristwatch dito sa US ay Omega. Meron ako Omega fish oil. Ay, dati umiinom ako niyan nung nasa Malaysia ako. Yung fish oil na yan. Grace Burton, sabi ni Yama, ang kakapal na mukha nyo, pare-parehas naman kayong kumita kay Norman. Yes, wala pong sekreto doon. Kumita talaga ako sa pagbablog ko kay Norman. At ngayon, ginagatasan ko talaga si Norman. Bakit? Natangayan ako niya ng 30 mil Okay. Valentino Machon. Mga tao, magising na kayo. Watching from Utah, USA. Ang tunay na milyonaryo, makikita mo lang sa Instagram nagpo-post, madalang pa. Tama, di ba? What's up, Kuya Gary ka ba? Ate Bergie, Del and CRB, dito lang ako sa gilid, kinig-kinig. Jennifer Talyan, like dan na po, ayoko maging kamukha ni Kulaong. Kap Roby, walang trilyonaryo na single burner lang ang kalan sa bahay. Saka walang trilyonaryo na merong sasakyang bulok. Good day from Japan, Maria Nesanam, perfect for life. Lahat ng trilyonaryo nagsosolve yan ng problema ng negosyo araw-araw, kaya walang time yun sa mga SOCMED or YouTube. Minsan nga, wala rin silang time sa pamilya nila, kaya wag kayong aanga-anga. Ayun. Ato, si Ate Delia Rosario. Mga dides, wala na kayo masabi, puro bayad na lang.
Mga pro-admin vlogger, kahiya naman sa inyo. Annalyn Bandong, hello po, si Cortez. Boss Mac, totoo bang malaki din nakulimbat ni Yama lalo na sa mga nakokolekta nyo noon? Sabi ng mga OFW, may mga mamis kasi na nahihingan daw noon si Yama o nagbibigay kay Yama. The Jersho, since pandemic days napanood na namin si Kulaong kasi may nagpapatawa sa amin noon kasi we find him a big joke. Lalo na nung sinabi niyan trilyonaryo siya. Si Cortez, si Dong, oo. Oo, totoo yun. Pwede din si Dong. Bakit yung laging suot niya t-shirt? Kasi nga sabi niya, marami siyang Fred Perry. Pero alam niyo po ba, yung Fred Perry po niya na yan, may ano yan may history yan. May tagabili po siya na matanda ng Fred Perry. Na kada umuwi ng galing ng Amerika yung matanda, may bigay na Fred Perry kay Kulaong. Kaya marami po siyang Fred Perry. Okay, manggagata si Mark Zuckerberg ba? Nakikita niyo nakikita niyo araw-araw na nagla-live. Siya pa ang CEO ng ng FB, si Mark Zuckerberg. FB, okay, Facebook pala. Pero Mark, dapat talaga kasama si Miss Yama sa kaso. Marami din siya nabudol ni Kulaong. Tama. Tignan po natin kung ano mangyayari diyan. Okay, na-addict na si Kulaong sa sugal kaya need niya mag-scam pang sugal. Sabi ni Gary Caba. Kitty Yaps, we are... Ba't nawala yung ano? We are the Marcoses, I don't see any logic in there. Trilyonaryong hampas lupa.